Hi guys, welcome to this channel. This reading is for collectives. So your energy at this time, collective energy now, collective. You are in a union, or you want a union, or you want to reconcile with your person, or you're reconciling with your person. So you're in a union with what? O pwedeng magkakaroon pa lang ng union with this family, a wealthy family, prosperous family, mayaman na pamilya. So possible, mangyayari pa lang yan sa iba sa inyo. Yung iba sa inyo ay nangyari na. Kompleto yung buhay ng pamilya na yan. Yung Queen of Cups in reverse. Merong ano dito, merong bitter, merong cold, merong vicious na nangingispy, na nang babantay ng galaw mo, na mangyayari sa buhay mo. Kasi, hinggitira siya. Malamang. Kasi, alam niya nagtagumpay ka, alam niya magtatagumpayan, na may-unite ka dito sa, siguro sa, ang pamilya niyan, ng tao na yan, na magkaroon ng union sa inyo o nagkaroon na ng union sa inyo, ay mayaman. Yan. O maaaring nagtagumpay na ma-unite yun ng tao na yan. Mayaman, kompletong buhay nila. Kasi ang gusto ni Queen of Cups na yan, na vicious na yan, ay hindi kayo magkatuluyan. No? Hadlangan niya. Kaya, ang ginagawa niya, pinapaklouded ang judgment mo, pinapaklouded ang judgment ni person mo. Alam mo yung minamanipulate yung isipan ninyo, yung mga gano'n, no? Para hindi mag-offer ng cup of love si person mo sa'yo, para hindi mag-reach out si person mo sa'yo, mga gano'n ba? Para ma-heartbroken ka, mabigo ka sa pag-ibig, ganyan, masaway ka sa pag-ibig, masaktan ka lang, mabigo ka. Kasi nga pakilamira siya, ingitira pa siya. Kasi nga, demonita siya. Upright kaya ito. Well, yeah. It's upright. O, gusto niyo mas stagnant yung connection ninyong dalawa. Ibig sabihin mas stagnant. Yung hindi kayo magkatuluyan, manatili na, hindi kayo ma-unite o mag-reconcile. Hindi kayo ma-reconcile, hindi kayo bubuo ng pamilya, ng person mo na yan. Yan. Pero, hindi niya mapigilan. Mag-umpisa kayong dalawa ng relationship or a new beginning ng person na yan. Alam niya kasi magtagumpay yan. Oh, pakilamira siya. Nainggit yan. Inggitira yan. Bakit siya inggitira? Gumagawa ng deceit. Evil nga eh. Alagad ni Satanas yan eh. Kaya ganyan. Kasi kung sa Diyos yan, kung alagad ng Diyos yan, ay, matuwa pa yan na masaya yung iba. Hindi yan pakailamira. Hindi yan gagawa ng ma-deceit. Kung makaramdaman ng inggit, hindi yan gagawa ng deceit. Hindi gagawa ng, alam yung hadlangan yung happiness ng iba. Hindi yan ganun. Kung sa Diyos yan. Di ba? Two of Pentacles. Meron siyang ginagawa para mag-juggling. No? Gusto niya pa-jugglingin si person mo, ikaw, para hindi nga magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, ng iyong person. Oh my gosh. Kasi alam niya na mag-umpisa talaga kayo ng relationship. Ano naman sa kanya, di ba? Inggit siya. Inggit yan. So, 9 of Wands. Hindi niyo matanggap yung sasayang iba at mamuhay ng deserve nilang buhay. Gusto niya harangan, gwardyahan. Gusto niyang pigilan, na kinakabahan siya, na intimidate siya. Kasi bababa ang tingin niya sa sarili niya para mapektuhan yung self-confidence niya ba, no? Yung kumpiyansa niya sa sarili niya na ano. Tingnan natin. Na magtagumpay ka ng person mo na hindi niya magawang hadlangan kayo. Mapahiya siya kay Satanas.
Dahil hindi daw siya magaling na apprentice na Satanas dito sa mundo. Ay, nako. Oh. May ginagawa tong deceit or pwedeng pagnanakaw. May ginagawa siya, di ba? Pagnanakaw siya. Tapos may ginagawa siya deceit. May dahil alam niyo mag-message person mo sa'yo o magkaroon ng communication sa inyo ng person mo, magkaroon ng stability sa inyo ng person mo. Kaya may ginagawa siyang deceit. O more clarification with the Seven of Swords kung ano ba yung ginagawa niya dyan. O, diba? May ginagawa siyang deceit para si person mo ay yung makontento at maging independent, comfortable sa buhay niya, na marabang hindi kanya kailangan sa buhay niya o maaaring ikaw din yung gano'n, no? Gano'n ang ginagawa niyang deceit para hindi makipag-communicate sa person mo. Kasi alam niya mag-message yung person mo sa'yo or magkaroon ng communication sa inyong person mo at magkaroon ng stability sa inyong dalawa. Alam niya fiery and full of desire yung person mo na magkaroon ng stability sa inyo dalawa. Ayan. The Emperor. What's with the Emperor in reverse? More information. Ginagawa niyang powerless si person mo or ikaw. Pwede ikaw or sa person mo, ginagawa niyang powerless or both of you. Para kabahan. Para hindi makampante. The Temperance in reverse. Siyempre, pag powerless, unstable yung mind, yan, ay parang kabahan or hindi makampante, di ba? Natake niya para hindi ka mabuo, hindi ka magkita. O, di ba? Pakilamira siya. Narangan niya. Yung inyong yun, narangan niya sa person mo, ikaw, para hindi kayo magkita, hindi kayo mabuo. Kasi alam niyo, makaka-recover kayo sa yung sadness sa mga deceit niya. Pag tinigil niya yung ginagawa niyang witchcraft, kaya siguro tuloy-tuloy itong pang-atake niya. Kaya hindi kayo pinapatulog. Kaya yung utak niyo, minamanipulate niyan. Kaya yung effect niyan, yung experience niyo, hindi kayo makatulog. Mahirapan kayo makatulog. Kasi, ibig sabihin, may na-unite yan na manipulation, lies, deception, may nang atake sa isip ninyo. Ganun yun. Di ba? May sinensya na illusion, lies, deception, manipulation sa isipan ninyo. Kaya effect yan, hindi kayo makatulog. Para pambalisa yung isip nyo, hindi panatag yung isipan ninyo. Hindi kayo kampante, gano'n. And yung hindi ninyo magawa na makapag-reach out o hindi kayo makapag-reach out ng tuloy-tuloy sa isa't isa ng person mo, para hindi makapag-reach out sa person mo siya, para hindi ka makapag-reach out kay person mo, para hindi ka makapag-umpisa ng a stable new beginning or something stable in new beginning nan. King of Swords, Knight of Pentacles in reverse. Gusto niya kasi mahinto to eh. Alam niyang matyaga, kayong dalawa eh, matyaga si person mo. Na loyal si person mo sa'yo, loyal kay person mo, loyal si person mo sa'yo. Alam nila nga matyaga, may matyaga dito na kahit mabagal pero tuloy-tuloy. Gusto niya ihinto yan, itigil, pigilan. I-controlin niya ang iyong love life. Yung buhay mo. What's with the Three of Cups here? Gusto niya magtagumpay ang kanyang witchcraft.
mag-celebrate daw siya pag nagtagumpay ang kanyang witchcraft na hindi makuha ang gusto mo. Para bibilib sa kanya ang kadiliman. Ano reward sa kanya ang kadiliman? Natural impyerno. Ano pa ba? Ano pa ba? So, Ace of Wands, may mag-umpisa dito, na mag-grace, mag-take ng action, nababalik. Ano yung babalik na yan? Na-reject na to pero babalik siya. Lover is your lover. Na-reject na yan siya, pero mag-take pa siya ng action, no? Or mag-umpisa na siya na mag-take na action, or passionate siya na mag-take na action, mag-risk. Yan, na-fearless siya, nagbabalik kahit na na-reject na kasi ikaw talaga ang gusto niyang makasama. Kasi ikaw ang love niya, ikaw ang mahal niya, mahal ka niya. O, may inggitira dito, nainggit sa iyong love life. The High Priestess, di ba, hindi na siya matinggay itong person mo. Mag-raise yan sa'yo, hindi na yan mag-aantay, mag-raise na yan sa'yo. Kasi ramdam niya talaga yung energy mo, spiritually connected kayong dalawa. Yan. Ay, di ba? Makipag-communicate yan sa'yo. Handa mo sarili mo sa message niya o call niya. Hindi makapang-atake itong mga atake sa kanya na may mga insecurities. Hindi sila makapang-atake kahit hindi nagsasucceed, hindi sila makapang-atake. Kasi sa person mo na to, hindi din magpatalo. Sila lang umaatras, sila lang umiiwas, sila lumalayo. Matapang si person mo. Superior si person mo over them. So, yan. Ito na lamang for collective reading.